Magandang araw sa ating lahat sa muling pagtitipon ng Squad 244 sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ako po bilang life coach ng aming grupo is welcoming everyone sa ikatlong at actually 3.1, lesson 3.1 ng aming Interfaith Squad System Manual, which is God-centered. Ang core values po ng My Brother's Keeper o ng programang ito ng Philippine National Police under the internal cleansing strategy ay una, God-centered life, service-oriented, and family-based. So tulungan ng Diyos tayong lahat sa tulong ng mga life coaches, sa biyaya ng Diyos, sa pakikipagkaisa ng ating mga squad members, from the highest rank officer up to the lowest rank, ay ma-realize po yung pangailangan na maipatupad sa ating buhay. Tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, dakilang Ama, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral sa pamagitan ng Holy Spirit. Gabayin mo yung lingkod. Buksan mo po isipan at puso ng about isa sa amin, lalo ng aming Squad 244. Kayo po ang magbigay ng kaliwanagan at panguna at mariwalhati po kayo. Hiniling po namin dakilang Diyos na maipahayag namin ng lubusan ang pag-ibig mo. Maipakita namin sa pamagitan ng aming buhay, kilos at gawa, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa aming kapwa. Tulungan niyo po, Panginoong Diyos, na kami po ay maging instrumento ng kapayapaan at lubusang maipahayag ang dakilang pag-ibig na aming dakilang Diyos, ninyo na aming Panginoong Jesus. Salamat po sa hapong ito. Maluwalhati po kayo in Jesus' name. Amen. Muli po, kami po ay nagpupugay mula po sa ating mga kasamahan, si Police Corporal Mark Anthony Painor, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, ganyan din po kasama si Police Staff Sergeant Adeo Burgess, Police Staff Sergeant Archie Baldomar, kasama po yung aming Police Senior Master Sergeant Joseph Aquino at ang aming squad leader si Police Executive Master Sergeant Ma'am Lucy Balikod. The love of God Almighty. Ayon sa isang awit, in fact, wala hong tao na makapag-describe kung ano ang eksakto o makapaglalarawan na eksakto na kabigat at katindi ang pag-ibig ng Diyos. There was a song which was composed at ang sabi ron, The Love of God. Ang wika ron kung gamitin mang pong pluma ang lahat ng puno sa buong mundo, kung gamitin mang tinta ang karagatan sa buong mundo at gawin mang sulatan ang kalawakan ng kalangitan, to describe the love of God is, those things are not enough. Sapagkat sa lawak, sa lalim, at sa di masayod na nakaalaman ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag. All we could think and share and study is what we have read in the Bible. In fact, pati sa salita ng Diyos, hindi pa natin kayang maarok at mahalukay. But sa gabay ng Espiritu Santo ngayong hapon, we could at least have a glimpse or at least bird's eye view of what the love of God is sa ating buhay. So His love is manifested, walang question. And it can be seen through us na mga tao. As to how we treat others, as to how we live among ourselves, maipakikita po natin ang talagang pag-ibig ng Diyos. Mahirap ipahayag ng todo-todo, but the best we can show the love of God through our life. So how do we show our love for someone? Lalo na sa mga pinagmamalasakitan natin. And by the way, ang pag-ibig po ng Diyos hindi lamang po doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Hindi lang natin dapat ipakita ang pagmamahal at malasakit sa mga nagmamalasakit sa atin at nagmamahal sa atin. God's love goes beyond, even to those who are unloving, even though to those who do not deserve
Of course, hindi po kukonsintihin ang kamalian, hindi aayunan ang kalikuan, but the love of God compasses and goes beyond any boundaries. But to show our love to someone we care, sinabi ng Philippians 2, verses 3 to 4, let nothing be done through strife and vainglory, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. We could show love to others, especially to those we care about, by thinking of what is best for them, by thinking of them more highly kaysa sa atin. So God's love was showered to us. Ipinakita po ni Kristo yan. Tingnan niyo po sa 1 John chapter 3, sa talatang 1 hanggang 2, masdan niyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito, di tayo nakikilala ng sanlibutan pagkat siya'y di kilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At di pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, si Kristo, tayo magiging katulad niya. Hindi magiging Diyos, kundi kung anong klaseng katawan meron siya, we will be like Him. Resurrection body ang meron siya. Hindi namamatay, hindi nagkakasakit, hindi kayang kontrolin ng anumang place or time. Pagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. So, ang pag-ibig ng Diyos, sobrang dakilang pag-ibig ng Ama sa atin, that He showered us and lavished on us, that we should be called the children of God. And that is what we are. Ang taong sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, ang taong nagsisi ng kasalanan, ay itinuturing na mga anak ng Diyos. So the reason the world does not know us, the reason the world does not know Him, is because they don't know Him as their Savior. Kaya mga kaibigan, tayong mga naging tunay na Kristiyano, kayo na sumampalataya sa Panginoon, nagsisi ng kasalanan, you are now children of God. Very familiar at very famous ang talatang John 3:16. The love of God. Ang sinabi ron, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So what is God's love like? Anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos? What is that love that God has for us? Ang kanyang pag-ibig po, mga kaibigan, is so great and everlasting. Ang kanyang pag-ibig is sobrang yaman na ibinuhos niya sa ating lahat. That He does not play favorites. His love for us is eternal and it will last forever. Hindi po kayang pahintuin ng anumang bagay ang pagmamahal niya sa atin. Again, hindi niya kukonsinti ng mali. Hindi po pagmamahal yung ayunan tayo sa ating maling ginagawa. Kaya nga hindi tama na ang tao ay nagsasabing mahal niya kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, na lahat ng bagay na gusto niya, ipinagkaloob niya, na lahat ng, kahit ikasama niya, ipagkakaloob niya. No, that's not love. Kung mahal talaga natin ating mga mahal sa buhay, we will always think of what is best for them. So, God's love is great and everlasting. Sinabi po sa Jeremiah 31 verse 3, the Lord hath appeared of old unto me, saying, yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So, pag-ibig po ng Diyos, ang talagang nakapagpanumbalik sa atin, sa Kanya. Ang pag-ibig niya sa atin, ang nagtulak sa Kanyang puntahan tayo. Tayong walang kakayang magbalik loob sa Diyos, ay nakakaroon ng pagkakataong makapanumbalik sa Kanya dahil sa Kanyang pagmamahal. So God loves us so much that He wants to discipline us. He wants to cleanse us. So you have a share of your story. Na nung tayo maliliit pa ng mga bata, nakakastigo tayo ng magulang natin, ng ating mga kuya, ng mga ate natin, napapalo tayo. We were scolded, we were reprimanded. Why? Dinidisiplina tayo para i-correct tayo at di tayo mapahamak. That's how we love our loved ones. We would not want them to go the wrong direction. Pero bilang mga anak ng Diyos tayong mga mananampalataya,
tayo rin po ay kailangan disiplina ng Diyos. Minsan, dahil tayo ay naliligaw ng landas. Hebrews 12 verse 6, sabi ng Bible, "For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth." Lahat ng tinatanggap niyang anak ay nakakatikim ng disiplina mula sa Kanya. So, tayo ho, mga Kristiyano, tayo mga tao na nakakilala kay Kristo. Sobrang mahal ng Diyos that He would not tolerate any sinful habits, that He would not allow ungodly attitudes, because those would destroy our life. So huwag nating baliwalain or do not take lightly ang Kanyang disiplina. Magpasalamat tayo. The trials we experience sometimes are supposed to teach us lessons na gusto niya matutunan natin para tayo ay tumibay at tumatag at maging tama ang lakad natin, so that we will be able to teach our loved ones. Hebrews 12:5, "At inyong nilimot ang iniaral na ipinapagkipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinampas ang bawat tinatanggap na anak." If we have done something wrong, if we have gone the wrong direction, God will discipline us. Why? Kasi tulad ng isang magulang, ayaw niya mapahamak ang kanya anak. Discipline is a proof of God's acceptance of us. We should not equate His discipline na nire-reject na tayo or you are a failure. No. The more God disciplines us, the more we should be convinced na talaga mahal tayo ng Diyos. So isipin nyo, just as a parent discipline a child, ang Panginoong Diyos natin disciplines us for our own good. Deuteronomy 8:5, the Bible says, "Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee." Maliwanag ang sinabi. As you endure in divine discipline, tandaan niyo po mga kaibigan that God is treating you as His own child. Sino ba yung anak na hindi disiplinahin? O bakit hindi natin dinidisiplina isang batang yon? Kasi hindi natin sa anak, hindi natin sa sakop. Hebrews 12:7, pinakikita po lang na tayo mga anak ang kanyang kailangan disiplinahin, at yung mga hindi niya disiplina ay talagang kasi hindi niya anak yon. So does God love you because you're lovable? Actually, no. Hindi kanya minahal dahil lovable tayo. We are so unloving. We deserve, what we deserve is hell. Hindi tayo minahal because we're lovable or we're valuable. No, we don't deserve His love. What we deserve is hell. Yet, Romans chapter 5, verse 8, the Bible says, "But God commanded His love. God commandeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." So, tayo mga tao na nakatawan pag-ibig ng Diyos, na sa kabila ng ating kamalian, sa kabila ng ating kalikuan, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating karumihan, God gave us His grace. Grace is why God loves us. When there is nothing lovely about us, dahil sa biyaya ng Diyos at pag-ibig niya, minahal niya tayo. Natuto tayo ng tamang direksyon. We are not loved because we are valuable. We became valuable because we are loved by God. 1 John 4 verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, God's love is amazing. God's love is wonderful. We are justified freely sa biyaya niya, sa magitan ng katubusan ginawa ni Kristo. And that was driven by His love. So, tayo mga Kristiyano, we ought to love Him in return. We should serve Him. We should give our life to Him and share the love to others. Again, hindi ko sinasabing ayunan natin ang mali ng mga tao para maging malapit sila sa atin. No. We would want to share the love of God according to what the Bible says. It's all of Jesus. It's all about Him. It's not about the church. It's not how good deeds we have done. It's His amazing grace. Sa magitan ni Jesucristo, nagmahal siya sa atin. And He died for you. But can God be good and loving? Tulad ng tanong ng iba, na alam naman natin, sinabi ng salita ng Diyos, na He will turn those who rejected Him and forget God sa impyerno. And then they would say, is that a loving God?
na pinayagan niya, hinayaan niya mapunta sa impyerno. Mga kaibigan, papunta na ho sa impyerno ang mga tao. Papunta na ho sa kapamakan. Kaya nga nagkatawan tao ang Diyos para pigilin sila, and yet people would even dare to reject Him. So, paano ano magagawa pa ng Diyos kung ayaw ng tao sa Diyos? Wala hong makapipigil pag ang tao'y umayaw sa Diyos. Ultimo, Diyos na nagmamahal sa Kanya ay walang magagawa kung talagang ang taong yun ang naglulumayo sa Kanya. So, can God be still a good God and loving God? Pag ang mga tao napunta pa rin sa impyerno pag sila namatay, alam niyo, itong tanong na ito has been the question of many people through the ages. At napakaraming mga unbeliever, mga taong hindi manampalataya, ang ginagamit na excuse yan. Dahil sabi nila, pupunta pala kami din pala sa impyerno, ayaw ko na sa Diyos. Mga kaibigan, again, people are going to hell. Lahat po ng taong makasalanan. Kaya nagkatawan tao ang Diyos para pigilin ang tao. And yet most of the people would reject Him. So ang tanong muli, can those who have never heard tungkol sa Panginoong Jesus at namatay can still go to heaven? Mga kaibigan, pag-aratin na saglit, samahan niyo akong maunawaan ang sinasabi ng kasulatan. Let me say, first, God is righteous, God is just, matuwid at makatarungan. At unawain natin mabuti mga kaibigan, there's no other way para ang tao mapunta sa langit. There's no other way apart from Jesus Christ. Don't fall sa mga idea ng ibang relihiyon o tinuturo ng mga nakagisna natin marahil o mga kinukwento ng kung sino-sino o mga nadinig sa radyo o sa television. Do not fall for those ideas na somehow konektado ka pa rin sa Diyos pag hindi mo siya sinampalatayanan o nag-join ka sa religion. No, mga kaibigan, wala pong relihiyon na magdadala sa tao sa langit. Wala ho. Again and again, sapagat walang relihiyon na namatay sa Kalbaryo. Ang namatay po sa krus ay hindi relihiyon. Ang namatay sa Kalbaryo at nagbayad na ating kasalanan ay si Yesu Kristo. Sabi ng Bible, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, if any man could come to God the other way, pag meron pa ng ibang paraan para makarating sa langit sa ibang paraan, that would make Jesus Christ a liar. Bakit? Sinabi niya, ako ang daan eh. Sinabi ni Kristo, I am the way, I am the truth, and I am the life. Eh, meron palang iba. So it would make him a liar. So if Christ is a liar, o sinungaling, hindi siya pwedeng maging tagapagligtas. Pero maliwanag yung sinabi ng Bible, unto you is born this day, in the city of David, the Savior. So si Kristo po ang tagapagligtas. Siya po, at wala na iba. So pakinggan niyo mabuti, uli, sasabihin natin, bawat tao, binigyan ng Diyos ng liwanag. Liwanag, pagkakataon, lahat ng tao, all people everywhere have been given the light, chance, na merong pagkakataon ka malamang merong Diyos. Hindi pwedeng wala. Sabi ng Bible sa awit 19:1, the heavens declare the glory of God. Yung liwanag na ipinakita ng Diyos sa atin, yung pagkakataon binigay niya sa atin sa lahat ng pagkakataon through creation, nagpapakita na merong Diyos. Hindi po pwede mapunta lang basta dyan ang mga butuin, ang buwan. Kung merong gumagawa ng relo na sobrang complicated, kung merong relo na talaga na buo, hindi ho nagkasama-sama at nagkita-kita lang yung bakal at party ron, then all of a sudden naging relo siya. No. Kung merong watch, may watchmaker. Kung merong creation, mga kaibigan, may creator. At ang creator ho ay si Jesu Kristo. John 1:3. Again, Romans chapter 1, verse 19 to 20. Because that which may be known of God is manifest in them, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Lahat ng nilikha ng Diyos, the creation, or manifestation na meron talagang Diyos na may likha. Wala hong po pwedeng magsabing walang Diyos ako nakilala. Meron. You could know God. Merong Diyos sa magitan ng creation. Sa puso ng tao ay merong vacuum, and that is God's shape, which tells us na tayo ay nilikha ng Diyos. So sa final judgment, those who have never heard the gospel and those who have rejected Him, haharap sa Diyos, Romans 1 verse 18, they will be indicted. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao ng mga sinasawata ang
ang katotohanan ng kalikuan. People would hear and reject the gospel. People would not listen to the preachers. People would even dare to burn the Bible. At pumunta sila sa sarili na kagustuhan. And then, huwag nila sisihin ng Diyos. Pag sa Judgment Day, they will be thrown to hell. Romans chapter 12, verse 14 hanggang 15. Sapagkat ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kung ano yung nalalaman ng tao tungkol sa merong Diyos, that would be the only thing na doon sila hahatulan ng Diyos. Hindi po ako hahatulan ng Diyos sa kaalamang meron yung isang tao. Hahatulan ako ng Diyos ayon sa aking kaalaman na binaliwala ko o tinanggap ko. Ang sabi ng talata, which should the work of the law written in their hearts, their conscience, sabi ng Bible, also bearing witness, their thoughts demean while accusing or excusing one another. So all who claim that they know nothing of God must answer to the outer witness of creation and the inner witness of conscience. God will use creation and God will use conscience. Pangalawang bagay, hindi lamang po ang lahat ng tao ibinigyan ng Diyos ng pagkakataon na naliwanag. Pangalawa, light refused increases darkness. The more ang taong nagre-reject ng bagay tungkol sa Diyos, the more they kept on ignoring God, the more they would ignore Him. Lalong dumidilim ang kanilang buhay. The more sinasara ng tao ang pintuan niya, ang puso niya sa Panginoong Hesus, lalong dumidilim ang kanyang buhay. When God gives you light, if you do not desire to know Him, you begin to regress. And sabi ng Bible, suppress the truth in unrighteousness. Dahil sa puso ng tao ay binabat ng kasalanan, lalong didilim. Liliit ang tsansa niya makilala si Kristo. Ang mga atheists rejects the consciousness na merong Diyos. And they would continue in their lifestyle. Romans 1:22, the Bible says, professing to be wise, they became fools. Those who reject Him, they thought they were wise. Sabi ng Bible, they became fools. And Psalm 14 verse 1, the fool had said in his heart, there is no God. The more na people would ignore Him, the more people would say, walang Diyos. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos, you're a fool. Deep inside your heart, ang konsensya ng tayo nangungusap. But the farther away people would get from the light, the more na kanilang puso ay dumidilim. Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati ng tulad sa Diyos. Hindi pinasalamatan, kundi bagkus nilang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Please, do not ignore the Word of God. Do not reject the teachings of the Bible. Don't ever listen to those things na kinatha ng kaisipan ng tao outside God's Word. This is the only source of how we can know God in a personal way. Pag lumayo po ang tao sa Diyos, unbelief will be the baggage accompanying that sin palayo sa Panginoong Diyos. So when lost people suppress truth, when lost people rejected the love of God and His truth, time comes in which God will send strong delusion. Nahayaan na lang ng Diyos sila na madaya ng mga maling paniniwala. 2 Thessalonians chapter 2, 9-12. They would look at God. Alam niyo ang tao ngayon? They would look at the Bible. They would look at God. They just shrug their shoulders and continue in their sin. They would continue taking pleasure in their sin. They would turn away and walk away from Him. Alam niyo, how can God i-push niya kanya sarili niya sa mga taong ayaw sa Kanya? God is not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos ng sino mang tayo mapahamak. 2 Peter 3:9. He won't violate yung kalooban mo. Hindi pwede ipilit ng Diyos ng sarili niya sa iyo kung ayaw mo sa Kanya. You are free to choose, but you are not free not to choose. Malaya kang pumili, pero hindi ka pwedeng hindi pipili. And when you choose not to choose Him, you ought to prepare for any consequences. Hindi po pwede yung mag-isip kang tatalong ka sa pinakmata sa building, then naisip mo tumulong ka, then pagtalon mo, sabi mo kagad, oops, mali pala.
You have no choice. Kundi ang consequences ang kakaharapin mo. Pangatlong bagay, light obeyed increases light. Yung liwanag, pagkakataon binigay sa atin ng Diyos, samantalahin natin. At yung liwanag na binigay sa atin ng Diyos sa pagkakataon, huwag nating baliwalain. Didilim ang iyong buhay. Pero pag yung liwanag at pagkakataon binigay ng Diyos, ay binigyan mong pagkakataon gamitin, samantalin yung pagkakataon yun. Sabi ng John 7:17, Jesus promised, if you're seeking to know the truth, if you're seeking to know God, and do His will, and know His will, you will know the will of God. You will know that God is real, you will know that God exists, and you will know that Jesus is the Savior. So, you obey that light. You obey, you take that chance. Kunin niyo yung pagkakataon nakakarinig ng salita ng Diyos, i-share natin ang mabuting balita. Those who haven't heard the name of Jesus Christ, bibigyan ng Diyos ang pagkakataon pa yan. Until such time na wala na sila maipipintas o maitatanggi sa Diyos. Hanggang tao ay walang maidahilan. But, light rejected brings judgment. God knows how much light meron sa atin. God knows how every opportunity binigay niya sa atin lahat. And He will hold us accountable ayon sa liwanag na ating tinanggap. God doesn't judge us by the sin we've committed, but He will judge us by the light we've rejected. Romans chapter 2, verse 15 to 16. So to summarize, dahil mahal ng Diyos ang tao, lahat ng tao ay binigyan ng liwanag. Liwanag na pagka binaliwala ng tao, they refuse to take that opportunity, it would increase darkness sa iyong buhay. But light obeyed, increases light. At lahat ng hindi Kristiyano, lahat ng hindi manampalataya are judged according to the light that they have received. So kailangan tanggapin nila si Kristo. So if you hear the gospel and you reject Him, at saka na ako magsisisi, saka na ako sasampalataya, you will get farther away from the truth and your heart will be darkened. Dating panahon na hindi ka na makikinig. So never say you don't have a chance. Even if there's a glimmer of light, kahit konting liwanag, hanggat may pagkakataon, huwag nating baliwalain ng Diyos. Sundin natin ang sinasabi niya, magsisi ng kasalanan at sampalatayan si Kristo bilang tagapagligtas. God will teach you what you don't know. So don't let some intellectual problem keep you from Jesus. You'll wake up in hell. Dahil yung mga taong naka-imbento na kung anong mga relihiyon ang magdadala ng kanyang kapwa sa impyerno. Jesus is waiting. Just come to Him like a child and you trust Him as your Savior. I hope you would take this challenge. The light that has been shared to you through the Bible, through some preaching, huwag natin baliwalain. And that light, samantalin natin, learn more of Him. Unahin natin na makakalala kay Kristo, magsisi ng kasalanan, sampalatayan sa ating puso, and ask Him to save our soul at dalhin tayo sa langit kung tayo mamatay. That's the first step. Magiging anak tayo ng Diyos. Then thank Him for all the blessings. Salamat tayo sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang ginagawa araw-araw. Every day, you thank Him. Pag-isip sa umaga, ingatan tayo ng Diyos. Thank Him for your family, for your work, for your friends, for your country. Then, any prayer request, again, let's communicate. Tell each other your request and let's pray. Pasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kagandang loob sa atin. Again, God's love is showered over us. At sana po, i-share natin sa maraming tao that there is God who loves us. And He sent His Son, si Kristo Jesus, nagdusa sa Kalbaryo, namatay para bayaran ating mga kasalanan because He loves us. All of us, mahal niya tayo. Na sino masasampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At magbabago ang tao. Tulad ninyo at tulad ng kausap niyo. Again, God bless you and stay safe and God give you peace. Until next time. Salamat po.